So makibasa tayo sa Philippians chapter 2, verse 3 to 8. Sabi niya dito, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa, ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Next verse. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang iisipin nyo, kundi ang kapakanan ng iba. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw nyo. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi Niya itinuturing ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin, naging tao siyang katulad natin. Last verse. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Amen. Napakabuti po at napakagandang basahin, pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Sabi niya dito, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Mga kapatid, ang nais nang iparating ng ating Panginoon dito, lahat tayo ay lingkod niya. Wala pong mataas. Lahat po tayo ay lingkod ng Diyos. Lahat ng tao, lahat ng mananampalataya, dapat tayong sumunod sa ating Panginoon. At huwag daw tayong gumawa ng anumang bagay nang dahil sa makasariling hangarin o yung itataas mo yung sarili mo. Kaya pinamagatan ko po itong always be humble. Sa Biblia, ang salitang humility, sabi niya dito, humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Intindihan niyo po? Ako hindi. Medyo po. Sabi niya dito, not thinking less of yourself, sabi niya, hindi mo dapat hamakin ang iyong sarili, malitin o isiping worthless ka. Ang pagpapakumbaba ay hindi kawalan ng tiwala sa sarili o pagkamuhi sa sarili. Sabi niya, ang pagpapakumbaba, mga kapatid, hindi yung sinasabi mo na ganito lang ako. Kapag ginawa mo yon, ibig sabihin, pag sinasabi mo sa ibang tao na ito lang yung ano ko, ito lang yung makakayahan, ito lang yung kakayahan ko, ito lang ako. Sa aking pangunawa, ang mga nagsasabi yon o mga maririnig mo yon sa makamundong tao. Yung nasa labas. Kasi malinaw, sabi niya, not thinking less of yourself. Hindi mo dapat ibinababa. Hindi mo dapat hinahamak ang sarili mo. Kapatid, last Sunday, sabi ni Pastor Faith, ikaw ay ginawa wangis ng ating Panginoon. Kaya wag mong ibaba, wag mong sabihin sa sarili mo na wala kang kakayahan. Sapagkat ikaw po ay anak ng Diyos. Tayong lahat ay lingkod ng Diyos. Wag mong sabihin sa sarili mo na worthless ka na hindi mo kayang maghayag ng salita ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay binigyan ng karunungan ng ating Panginoon. Lagi kong sinasabi, kaya nga tayo binigyan ng isip na nilagay sa taas. Hindi niya nilagay sa talampakan para yung ating apakan. Kundi gamitin natin yan, mga kapatid. Kaya kung gusto mong magpakumbaba, huwag mong hamakin ang sarili mo. Bakit? Ikaw ay ginawang kawangis ng Diyos. Ikaw ay ginawang anak ng Diyos. Ikaw at ako na ngayon ay lingkod na ng ating Panginoon. Sa Diyos tayo naglilingkod, mga kapatid.
Kaya kapag hinahamak mo ang sarili mo, binababa mo ang sarili mo, kapatid, isipin muna natin maigi. Mahina ba yung pinaglilingkuran natin? Di ba? Ang ating bang pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan sa lahat o hindi? Dapat lagi nating isipin yon. Sabi niya, thinking of your selfless, hindi pag-iisip ng sobra sa sarili. Ito ay pagtuong pansin sa ibang tao. Pag-iisip sa kapakanan ng iba at maging bukas sa paglilingkod ng hindi naghahanap ng papuri. Ibig sabihin mga kapatid, yung ibang tao, di baling ang tingin mo sa ibang tao ay mataas kaysa sayo. Pero hindi ko sinasabi na mababa ka, kapatid. Hindi ko sinasabi na ikaw ay maging down to earth at sila ay nasa taas. Sabi dito, thinking of your selfless, ibig sabihin, yung pag-uugali mo, yung pag-iisip mo, laging, sige, itataas mo sila. Yun mga kapatid ang ibig sabihin. Hindi mo iniisip na sobra sa sarili, ito ay pagtugon ng pansin sa ibang tao, pag-iisip ng kapakanan ng iba at pagiging bukas sa paglilingkod at hindi paghahamak o hindi paghahanap ng papuri. Naglilingkod ka sa tao para sa ating Panginoon. Naglilingkod tayo sa iba, nagiging humble tayo mga kapatid, na hindi mo dinadown ang sarili mo at ang iba naman ay itinataas mo. Mga kapatid. So, nakuha nyo ba? Hindi po. Kung hindi, number 1 na puntos ko, sabi niya, ito po yon. A humble person has low view of themselves. Ibig sabihin, yung isang taong humble, mayroon siyang pagtingin sa sarili niya na mababa. Hindi yung mababa na, yung sabi ko sa inyo na, sige, ako na yung api dito. Hindi mga kapatid, kundi mababa yung paningin mo, yung tingin mo sa sarili mo na hindi mataas. Sabi niya dito sa Romans chapter 12 verse 3, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin. Huwag mong isipin sa sarili mo na ikaw ay nakakahigit sa iba. Lahat tayo mga kapatid dito ay lingkod ng Diyos. Magmula sa pastor, kahit na po yung bishop natin or ikaw man ay presidente ng isang organisasyon o isang sekta o isang religion, ikaw pa rin ay lingkod ng Diyos. Kahit na anong natapos mong pag-aaral, ikaw pa rin ay lingkod ng Diyos, kapatid. Yun ang lagi nating isaisip. Sabi nga sa Romans, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya ng ibinigay sa akin, ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip ng kanyang sarili ng higit sa nararapat. Kapatid, tayo ay binigyan lamang ng karunungan ng ating Panginoon. Ano mang mayroon tayo nang galing sa Kanya, yung karunungan mo, yung karunungan ko, yung karunungan nating lahat ay nanggaling lamang sa Diyos. Kaya dapat lang tayong maglingkod sa ating Panginoon. Kaya dapat lamang na huwag mong itaas ang sarili mo sa harap ng maraming tao. Na dapat tayong lahat ay mapagkumbaba. Sabi niya dito, kung nag-iisip ka ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Sabi niya, kung mag-iisip ka, kundi mag-iisip ka. Malabo tong ko. Sabi niya dito, kundi mag-iisip ng may katinuan. Ayon sa sukat ng pananampalataya sa pamamahagi o ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Kung ano yung ibinahagi ng Diyos sa inyo, yun ang lagi nating
isipin. Yun ang lagi nating ibigay sa bawat isa. Yun ang dapat nating ipamahagi or ipakita sa bawat isa. Huwag mong isipin na nakakahigit ka, kapatid. Maging kami man, hindi natin dapat isipin na tayo ay nakakahigit sa lahat. Maging sa Galatians chapter 3, verse 3 to 5. Anong sabi niya dito? Kung mayroon sa inyong nag-aakala na nakakahigit siya sa iba, gayon din na may hindi or hindi naman. O mga kapatid, kung ang iniisip mo higit ka sa iba at yun na may hindi, sabi niya nililin lang nyo lamang ang inyong sarili. Ibig sabihin, ang nais ng ating Panginoon walang nakakahigit sa atin. Mga kapatid, malinaw kung mayroon sa inyong nag-aakala na nakakahigit siya sa iba, gayong hindi naman, nililin lang lamang niya ang kanyang sarili. Kaya kapatid, huwag mong linlangin ang sarili mo. Dahil pag ginawa mo yan, nilagay mo sa isip mo na masigit ka. Ibig sabihin mga kapatid, niluluko mo lang ang iyong sarili. Hindi po yan galing sa akin, binasa po natin yan sa Biblia. Yun ang nais ng ating Panginoon. Lahat tayo ay mapagkumbaba. Walang nakakahigit sa atin. Kung mayroon po tayong mga pastor, yan ang mga naglilid sa atin. Kailangan natin yan. Sa isang organisasyon mga kapatid, o isang simbahan, kailangan may namumuno. Maging sa ating pamilya, dapat may tatay at may nanay. Dahil kung wala ang mga yan, maging sa barangay, dapat may kapitan. Bakit? Sila yung namumuno, mga kapatid. Pero wag nating gamitin yung pagiging leader natin na tayo ay magmataas. Na laging ilagay sa ating puso't isipan na mas mataas ako sa iyo. Dahil ang pamantayan ng Panginoon, mga kapatid, sabi niya, humble person has a low view of themselves. Mayroong pagtingin sa sarili, mas nakakahigit yung iba. Huwag mong sabihin na ikaw na isang lingkod ng Diyos ay nakakahigit. Ilagay natin sa ating isipan yan. May mga leader tayo, mga kapatid. At hayaan nyo yung mga leader na manguna sa atin. Huwag natin silang pangunahan. Igalang natin ang mga leader na yan. Sa Romans nga, maging sa mga naihalal sa pamahalaan, kahit anong ginagawa nila, maraming nagnanakaw. Nabanggit ni Pastor Felix kanina, maraming nagnanakaw dahil sa pera. O, di ba po? Di ba't magulo ang ating bansa? Pero anong sabi sa Biblia? Anong sabi sa Romans? Magpasakop tayo sapagkat ang mga iyan ay hinilal ng Panginoon. Ang Diyos ang naglagay sa mga yan. Kaya ang mga pastor, ang mga leader, ang Diyos ang naglagay sa mga yan. Kawag-iwag natin pangunahan. Mga kapatid, maging tayong mga pastor o leader, dapat din tayong nating gampanan ang ibinigay ng pagiging leader ng ating Diyos. Dapat gampanan natin, mga kapatid, ipakita natin sa bawat isa na tayo ay leader na tinawag ng Diyos, na nilagay ka ng Diyos dyan para manguna ka sa tupa. Para magpakain sa mga tupa, mga kapatid. Para mangalaga sa mga anak ng Diyos. Yung mga mahihina, dapat natin pinapalakas ang mga yan. Hindi yung tayong mga leader mismo ang siyang nagpapahina sa mga tupa, sa mga kapatiran. Dapat tayong magkaisa, mga kapatid. Sabi niya sa 1 Peter chapter 5 verse 5, at kayo namang kabataan, magpasakop kayo sa matatanda, at kayong lahat ng mga mananampalataya. O, lahat na po tayo, mga kapatid, hindi lang kabataan. Sabi niya, at lahat kayong mga mananampalataya, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa. Dahil sinabi ng kasulatan, kinamumuhayan ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinakawaan niya ang mga mapagkumbaba. Tayo magmataas, mga kapatid. Hindi lang sa mga kabataan, kundi sa lahat daw ng mananampalataya. Huwag nating hayaan na sa pamamagitan ng ating pagmamataas ay ibababa tayo ng ating Panginoon. Naglilingkod tayo sa Diyos para siyang magtaas sa atin. Hindi tayo naglilingkod para
sa Diyos para ang sarili natin mismo ang magtaas. Yung sarili mo mismo ang itataas mo. Sabi niya dito, kapag ang Panginoon ang nagtaas sa inyo, tiyak yun mga kapatid, anuman hingiin mo, anuman ang gawin mo, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa James chapter 3 verse 13, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya talagang marunong siya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay niya na may pagpapakumbaba. Kung marunong ka kapatid, kung ikaw ay matalino, marunong ka, maraming alam, ipakita mo sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Yan ang sinabi sa James. Sa Santiago mga kapatid, sinabi niya yan sa Santiago 3 verse 13. Kung marunong ka, kung marami kang kaalaman, kung tapos ka sa pag-aaral, ilang degree ang natapos mo, sabi ng James chapter 13, verse 13, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya na talagang marunong siya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Hindi niya sinabi na kapag mayaman ka na, magmataas ka na. Kapag marunong ka, magmataas ka na. Hindi niya sinabi yan. Kapag mayroon ka, sabi, hindi sinabi na magmataas ka na. Kung hindi, kung marunong ka, anuman ang iyong narating, anong sabi? Magpakumbaba. Importante mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, ang pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Napaka-importante po yun. Number 2 po, a humble person esteem others better than themselves. So, ibig sabihin, yung mas mataas na paningin sa iba, mas nakakahigit ang tingin mo sa iba. O ito yung sinasabi nila sa sanlibutan, o ikaw na ang mataas. Ibig sabihin mong mga kapatid, tulad ng sinabi ko kanina, sa kanila, ang tingin nila sa sarili ay mataas, ibigan nyo, mga kapatid. Pero, as a lingkod ng Panginoon, kailangan yung tingin natin sa iba ay mas mataas kaysa sa atin. Hayaan nyo po mga kapatid, kung pastor ka, at tingnan mo ang yung mga kasamahan. Tingnan mo yung mga kabataan, yung mga kasama mo sa church. Kung sa tingin mo mataas sila, mas maganda, pastor ka, tingin nila, tingnan mo sila na mas higit sila kaysa sa'yo. Bakit? Para makita mo mga kapatid, na ikaw bilang pastor ay irirespeto nila. Mga kapatid, kapag ikaw ay nagpakumbaba sa mga kasamahan mo, sa mga nahahawakan mo, irirespeto ka ng mga yan. Totoo yun, mga kapatid. Lagi kong sinasabi, iba yung may takot sa may respeto. Kapag may takot ka sa isang tao, sa pastor mo, pag nandyan siya, kikilos ka. Tama po? Takot ka eh. Pero kapag may respeto ka sa pastor mo, kahit wala siya, kumikilos ka. Hindi mo na kailangang damputin ang isang balat ng candy. O kay bago mo damputin, picturean mo, di papakita mo kay pastor. Hindi paglilingkod ng tama yun, mga kapatid. Naglilingkod ka kay pastor nun, hindi ka naglilingkod sa Diyos. Dahil alam ko po, dito sa Victory Church, sa Mandaluyong, tayong lahat ay nagkakaisa. Tayong lahat ay naglilingkod para sa Panginoon. Walang nagmamataas dito. Amen? Ang mataas lang dito ay ang ating Panginoon. Tingnan nyo po yung, hindi ko tinatayo, tingnan nyo, tinataas. Tingnan nyo yung mga pastor natin. Mula kay Pastor Mario hanggang lahat ng mga asistan niya. Lahat mga kapatid, naglilingkod sa Diyos. Di ba po? Lahat mapagkumbaba.
Dahil kung hindi mapagkumbaba ang mga pastor, hindi yan sila tatayo dito. Sasabihin nila, pastor, obligasyon mo yan, ikaw ang tumayo dyan. Bakit mo kami isasali sa pangangaral? Di ba? Pero kapag sinabi ni Pastor Mario, tingnan nyo ha, okay, si Pastor Mario pag tumatayo dito, sabi niya, di ba, lagi niyang sinasabi, pasensya na kayo kasi ito lang yung narating ko. Di ba po? Ngayon, bakit kami nakakatayo mula kay Pastor Faith, Pastor Jonathan, Pastor Felix, Pastor Gab, maging ako, maging si Nanay Sopeng, lahat ng mga assistant, kung gano'n ang tingin namin kay Pastor Mario at nagmamataas na kami sa kanya, hindi kami sumusunod, hindi namin siya susundin. Di ba? Pero dahil mayroon kaming pagsunod, dahil mayroon tayong pagsunod bilang mga membro, bilang mga lingkod ng Diyos, lahat tayo na narito, yung pagsunod natin, yung pagrespeto natin sa Kanya, ibinibigay natin. Kasi tayo ay anak ng Diyos. Ang tingin natin sa iba ay mataas. Ang bawat isa na narito, mga kapatid, ay mapagkumbaba. Di ba? Kaya sabi niya sa Philippians chapter 2, verse 3 to 4, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Huwag daw tayong gagawa, mga kapatid, ng maging mapagmataas tayo. Naghahangad na maitaas ang sarili natin, huwag nating gawin yan. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mabuti ang iba kaysa sa inyo. Ituring natin sila na mas mataas. Wag lang ang sarili niyang kapakanan ang isipin niya, kundi ang kapakanan ng iba. Lagi nating isipin mga kapatid, simple lang to, no man is an island. Huwag niyong isipin na yung sarili niyo lang. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang natin. Kung di nabubuhay tayo, dapat isipin natin na may mga kasama tayo. Huwag tayong maging makasarili, mga kapatid. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 24, huwag lamang ang sarili ninyong kapakanan ang inyong isipin, kundi ang kapakanan ng iba. Kaya nga sinabi sa Mark 21, chapter 12, 21, ibig sabihin lamang na ang kapakanan ng iba, sabi niya, kaya sinabi sa Biblia, mahalin mo ang iyong sarili tulad ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. Mga kapatid, napakasimple lang po. Habang mahal mo ang iyong sarili mo, habang ayaw mo masaktan ang sarili mo, huwag mong saktan ng iyong kapwa. Huwag kang gagawa ng mga bagay na hindi ikakalago ng church. Dahil pag ginawa mo, kapatid, na ikaw ang unang gumagawa ng paraan para ang church ay magkaroon ng problema, kapatid, hindi mga pastor, hindi mga leaders, hindi mga pillars o ang presidente ng Victory Church ang kinakalaban mo. Mismo ang Diyos. Mismo ang Diyos na siyang nagbigay, na siyang nagtiwala sa ministry na ito, sa church na ito. Ang mga tao na mga pillars natin, boards of directors, pinagkatiwalaan lamang ng Diyos yan. Pero sa totoo lang, mismo ang Diyos ang nagbigay. Ang siyang nagbigay ng fellowship na ito. Ang siyang nangunguna sa fellowship na ito. Pinagkatiwalaan lamang tayo, mga kapatid. Kaya sabi niya dito, mahalin mo ang iyong kapwa. Tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ayaw mo masaktan sa sarili. Ayaw mo makapakinig ng hindi maganda. Di huwag kang magsalita ng hindi maganda. Gusto mong ituring na ikaw ay irespeto ng iba, irespeto mo rin sila. Ganun lang yun, mga kapatid. Yun lang simpleng nais ng ating Panginoon. May gusto lang pong iparating ang ating Diyos sa umagang ito. Alam niyo, mga kapatid, sa totoo lang po, hindi dapat ito ang ipapangaral ko. Ang title ko po, sabi ko, is it God leading me? Pero
nakailang panaginip po ako. Laging maging sa na lagi ko nababasa, pagpapakumbaba. Yun ang lagi niyang, ilang beses kong nakita, pagpapakumbaba. Sa panaginip ko, pagpapakumbaba. Last na nangaral ako about yung ipinangaral ko about unity. Nung nanalangin ako ulit, more on humility, more on humbleness. Kaya sabi ko, sige po Lord, uulitin ko po. Sabi ko, more on humbleness. Kaya hinanap ko, mga kapatid, about sa humbleness, about sa humility. Sabi niya, huwag lang sa sarili ninyong kapakanan ang inyong isipin, kundi ang kapakanan ng iba. Huwag lang sa sarili natin, mga kapatid. Huwag lang nating ituring na tayo lahat o ang bawat isa dito sa atin ay nakakahigit kaysa sa iba. Yun ang nais ng ating Panginoon. Huwag mong ituring na ikaw ay mataas. Huwag mong ituring na ikaw lamang o ikaw lamang ang mas nakakahigit. Kundi ituring mo yung sarili na ikaw ang pinakamababa sa lahat. Maging pastor ka. Pastor nga natin, mapagkumbaba. Pastor Mario, sige, baka sabihin, lagi si Pastor Mario, si Pastor Sam. Si Pastor Sam nung nabubuhay pa, tandaan nyo po, marami po, may mga nakikita ako, pumunta tayo doon sa mas maraming o malalaking church. Pagkatapos bang umangaral ang kanilang pastor, nakakasalamuhan nila? Nakakamayan nila? Hindi. Pagkatapos nilang mangaral, likod ng stage niyang dadaan. Mayroong sariling room yan. At walang makakapasok kundi yung mga nakakakila at membro lang nila na malapit sa kanila. Di ba? Samantalang dito sa atin, nakakasama pa natin yung presidente ng church nito sa kainan. Nagdadala pa ng pagkain niya. Kwekwentuhan ka pa niya, bubulungan ka pa niya. Di ba? Ganyan yung presidente natin. Ganyan yung mga pastor sa Victory Church. Nakakausap mo, nakakamayan mo, mga kapatid. Kaya sa Victory Church, ugaliin natin na walang mapagmataas. Sa Victory Church, yung mga pastor pumupunta sa bahay-bahay. Para magbahagi ng salita ng Diyos. Sa ibang church, yung mga membro lang nila ang pumupunta. Di ba po? Dito, sa Victory Church, kung gusto nyo mamaya, magpaiwan kayo. May kainan dito. After ng gawain. May kainan po tayo. Magdala lang po kayo ng baon nyo. Oo, may food fellowship tayo, mga kapatid. Di ba po? Dito po, pagkatapos, every Sunday, pagkatapos po ng gawain, may food fellowship. Kanya-kanyang baon. Ngayon, pag nakabiyahe si pastor, magpapahalo-halo yan. Di ba? Sabi ko po, kapag nakabiyahe, walang biyahe. Di ba? Totoo yung sinasabi ko. Ang gusto ko lang iparating dito sa ating lahat, tayong lahat ay magkakapatid. Magkakapatid tayo sa pananampalataya, lahat tayo ay lingkod ng Diyos. Kaya, lahat tayo dito ay mapagkumbaba. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Huwag mong ituring sa sarili mo na higit ka kaysa sa iba. Lalo na sa mga bisita natin, sa mga first timer, second timer, yung mga third, yung mga baguhan. Welcome po kayo dito sa gawain ng ating Panginoon. Welcome na open po ang pintuang iyan para sa inyo at open po ang mga pastor, mga leaders na magbukas ng Bible study para sa inyo. Para sa pamilya nyo, sa kaibigan, kamag-anakan nyo, at para ma-bless ang tahanan natin. Alam nyo mga kapatid, napakainam sa isang mananampalataya na may Bible study sa bahay.
Bakit? May proteksyon ng bahay natin, mga kapatid. Pinoproteksyonan ng Panginoon yung bahay na may Bible study. Tandaan nyo yan, kung tayo nga, tuwing linggo na nga tayong umaatin or Wednesday, pinoproteksyonan tayo ng Panginoon. Yung pa kayang may bahay o yung bahay o tahanan ng isang mananampalataya na may gawain ng Panginoon. Poproteksyonan niya ang inyong pamilya, ang inyong tahanan. Kaya mag-open tayo, mga kapatid, ng Bible study. Sa bahay natin, i-open natin. Bawat isa, mga kapatid, encourage natin yung mga kasambahay natin na mag-open tayo ng Bible study. Para sa atin lahat yan, mga kapatid. Balik po tayo. Saan na tayo? Sa number 2. Sabi niya sa Ephesians chapter 4 verse 2, maging mahinahon kayo at mapagkumbaba, maunawain at mapagpaunmanhin sa mga pagkukulan ng bawat isa bilang pagkilala ng pag-ibig ninyo. So nakita nyo, mga kapatid, kailangan tayong mapagkumbaba, kailangan tayong maunawain, mapagpaunmanhin sa pagkukulang. Kung pag may pagkukulang ang pastor natin, ang member natin, ang bawat isa, dapat nauunawaan natin yan. Pag-usapan natin anumang mga problema. Sabi ko sa inyo, mga kapatid, walang problemang hindi nakukuha sa pag-uusap. Kapag ikaw ay nalulungkot, kapag ikaw may problema sa buhay, lapitan natin ang ating mga pastor. Lapitan natin ang ating mga leaders. Sabihin natin. Kausapin natin sila. Mapag-uusapan lahat yan. Marami tayo dito. Tayong lahat ay lingkod ng Diyos. Nandito tayo, hindi tayo dito nagmamataasan. Iisang katawan tayo, mga kapatid. At ang ulo natin si Kristo, ano mang problema mo, lumapit ka sa bawat isa, sa bawat pastor, sa leader. Huwag mong itago ang iyong problema. Sabi nga ni Mrs. kanina, habang nasa taxi kami, sabi niya may isang magulang daw. Pinuntahan yung teacher. Kasi nga, yung anak daw niya, nasa sulok na lang lagi. Na-stress, may anxiety, nadidepress. Kaya kinausap niya yung nanay. Ganon din tayo, mga kapatid. Kapag stress tayo, depressed, ano mang problema, ano bang kinakaharap natin? Mga kapatid, andyan ang mga pastor natin. Lumapit tayo sa kanya. Ano nyo yung patutuo ni Pastora Presi? Nung nagpatutuo siya dito, umiiyak. Sabi niya noon, hirap na raw siya. Wala siyang masabihan ng problema niya. Ibig sabihin, nasasabi niya siyempre sa pamilya niya, kay Pastor Faith, nasasabi niya yon. Pero ang gusto niyang iparating, kapag naiparating sa bawat isa, kay pastor or ano, lahat tayo, susolvin natin ang problema. Tingnan niyo nung nasabi ni Pastora Presi at umiyak siya. Di ba nawala yung pagiging stress niya, yung anxiety niya. Ganon din tayo, mga kapatid. Kapag may problema tayo sa bawat isa, sabihin natin. Huwag mong ituring lang, kapatid, na ikaw ay mataas dahil pag ginawa mo yon, walang mangyayari sa buhay natin. Hallelujah. Number 3 na po tayo. Sa number 3, ang puntos ko, sabi niya, a humble person humble themselves before Christ. Kung ikaw po ay mapagkumbaba, kailangan, mga kapatid, mapagkumbaba ka sa harapan ng Panginoon. Kasi yun ang nararapat. Tinuturuan tayo dito na magpakumbaba ka o isipin mo na ang yung kapwa ay nakakahigit sa sayo. Di ba po? So mas pinaka-the best o importante
na isang mapagkumbabang tao ay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Sapagkat sabi sa teksto natin sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, sabi yan, naroon nawa kayo sa kaisipang katulad na kay Kristo, bagamat siya ay Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Kung si Jesucristo mismo, kung si Jesus ay hindi niya ipinantay o itinulad ang kanyang sarili niya bilang isang Diyos at hinubad niya ito para tayo ay makapiling niya lang. Para tayo ay mabahagi, maging katulad niya tayo. Kasi kapag hindi niya ginawa yung paano niya tayo maililigtas sa tiyak na kamatayan. Kaya napakalinaw mga kapatid, na maging si Jesucristo ng ating Diyos, sinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at hindi niya itinuring ang kapantay niya ang Panginoon. How much more pa tayo na bilang lingkod ng Diyos, bakit hindi natin magawang magpakumbaba sa harapan ng kapwa mo? Di ba po? Dapat mga kapatid, itinuturing natin kung sino yung kaharap mo, katulad mo, o mas higit pa sa'yo. Yun ang ituring mo. Kung kaharap mo si Brother Vincent, ituring mo na mas gwapo siya kaysa sa'yo. Diba, Brother Sen? Wala si Brother Vincent. Ibig sabihin, pinangaral na po yan, hindi po ako, baka ma-misinterpret nyo. Lahat po tayo ay ginawang kawangis ng Diyos. Diba? Huwag niyong sabihin si Brother Vincent na hindi kawangis ng Diyos. Hindi po ako papayag nun. Kasi lahat tayo. Diba? Kawangis siya ng Diyos. Diba po? Yung itsura niya, ay itsura din talaga galing sa Diyos. Lahat tayo. Papasalamat tayo mga kapatid dahil may mga pangangaral na ganon at nalalaman natin ang bawat isa. Sabi niya, binigyan pansin ko ang mga taong, saan tayo? Dito pa tayo. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-anyong alipin. Naging tao siyang katulad natin at sa pamamagitan o sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kung nagawa ng Panginoon yan, mga kapatid, bakit hindi natin kayang gawin? Kung si Kristo na ating Diyos ay nagawa niya, na nagpakumbaba siya, bakit hindi natin kayang gawin bilang lingkod niya? Kung totoong tayo naglilingkod sa Diyos, kaya nating ibaba ang ating sarili. Kaya nating mahalin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kung ayaw mong masaktan, kung ayaw mong mapahiya, huwag mong ipahiya ang iyong kapwa. Ibigin mo siya tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Sabi niya sa James chapter 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Di ba po, kung tayo nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, siya mismo ang magtataas sa atin. Siya mismo ang magli-lift up sa atin, mga kapatid. Sa Isaiah chapter 66 verse 2 to 4, hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng bagay na ito, kaya sila'y nalikha, wika ng Panginoon. Binigyan pansin ko ang taong mapagkumbaba, nagsisisi at may takot sa aking mga salita. Pero ganito naman ang magiging trato ko sa mga taong sumusunod sa sarili nilang kagustuhan. Tingnan niyo po kung anong gagawin ng ating Panginoon kapag ikaw ay mapagmataas at hindi sumusunod sa Diyos. At nagagalag sa kanyang mga ginagawang kasuklam-suklam. Kung papatay sila ng baka para ihandog, ituturing ko parang pumatay sila ng tao. Kung mag-aandog sila ng tupa, ituturing ko parang pumatay sila ng aso. Kung mag-aalay sila ng handog na regalo, ituturing ko na parang nag-aandog sila ng dugo ng baboy.
At kung magsusunog sila ng insinso bilang pag-aalala sa akin, ituturing ko na parang nagpuri sila sa Diyos-Diyusan. Kapatid, kapag hindi ka nagpakumbaba sa ating Panginoon, kahit na anong gagawin mo, kahit na anong gawin mong pagsisisi, kahit na anong gawin mong handog, hindi yan ituturing ng Panginoon. Mga kapatid, hindi niya yan tatanggapin. Mga kapatid, kaya dapat lang tayo mga kapatid na magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Sa 1 Peter chapter 5, verse 5, last verse na po tayo. At kayo naman, mga kabataan, magpakumbaba kayo, magpasakop kayo sa matanda at kayong lahat ng mananampalataya, magpakumbaba kayo, maglingkod kayo sa isa't isa dahil sinasabi ng kasulatan, kinamumuhayan ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinakawaan niya ang mapagkumbaba. Mga kapatid, sabi niya dito tulad ng binasa natin mga kapatid sa Isaiah, kapag hindi tayo nagpakumbaba, anuman ang handog mo, anumang ialay mo, anuman ang gawin mo, kapatid, kahit na magsisi ka, hindi ka papatawarin ng ating Panginoon. Bakit? Mapagmataas ka eh. Ang nais ng Diyos ay mapagkumbaba. Tulad ng pinag-aralan natin, kung si Jesus Kristo, sabi niya sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, kung siya mismo ay nagpakumbaba, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para lang tayo maabot. Kung siya mismong Diyos na gawa niyan, kapatid, kaya mong gawin yan. Kapatid, alisin natin yung pagmamataas natin sa ating sarili. Isuko natin sa ating Panginoon. Sa umagang ito, nais ko po kayong invite, lumapit po sa altar. Hingin natin sa ating Panginoon, humingi tayo ng tawad. Kung ikaw man, kapatid, sa tingin mo, mayroon kang mga nagagawang hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Lumapit po tayo. Sige po, lapit po tayo.